Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakay naman natin kung paano nga ba umusbong ang LGBTQ+. Umusbong ang LGBTQ+ movement dahil sa patuloy na pagnanais ng mga tao na magkaroon ng pantay na karapatan at pagtanggap sa lipunan. Nagsimula ito sa mga unang organisasyon noong late 1800s at lumakas pa noong kalagitnaan ng 1900s dahil sa matinding diskriminasyong naranasan ng mga taong may iba't ibang sexual orientation at gender identity. Ang Stonewall Riots noong 1969 sa New York ang naging pinakamahalagang pangyayari na nagpasiklab ng modern LGBTQ plus movement na nagbigay daan sa paglitaw ng mga Pride March at iba't ibang grupo ng advokasya. Sa paglipas ng panahon, pinalakas din ng media, internet at iba pang social movements tulad ng feminism at civil rights movement ang tinig ng LGBTQ+. Dahil dito, mas naging malawak ang pagkilala, pag-unawa at pagsuporta sa kanila sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang na ang Pilipinas. So, paano nga ba lumaganap ang LGBTQ+ movement? Lumaganap ang LGBTQ+ movement dahil sa patuloy na pag-organisa ng mga komunidad at sama-samang panawagan para sa karapatan at pagkakapantay-pantay matapos ang Stonewall Riots noong 1969. Nagsimulang magkaroon ng mga Pride March at mga organisasyon na nagpalaganap ng impormasyon at advokasya sa iba't ibang bansa. Malaking papel din ang ginampanan ng media, pelikula, musika at telebisyon na nagpakita ng LGBTQ+ characters at kwento. Kaya mas naging visible at naiintindihan ng publiko ang kanilang karanasan. Sa pagdating ng internet at social media, mas mabilis na naipakalat ang kaalaman, suporta at kampanya. Dahil dito, kumalat ang kilusan mula sa malalaking lungsod hanggang sa mas maliliit na komunidad at naging pandaigdigan ang panawagan para sa respeto, pagtanggap at pantay na karapatan. Sino nga ba ang kauna-unahang LGBTQ+? Walang tiyak na listahan ng kauna-unahang LGBTQ+, dahil matagal nang umiiral ang iba't ibang anyo ng gender identity at sexual orientation bago pa man naimbento ang salitang LGBTQ+. Gayunpaman, may ilang sinaunang personalidad na kinikilala ngayon bilang bahagi ng LGBTQ+ spectrum batay sa kanilang buhay at ugnayan. Kabilang dito si Sapho, isang makatang Griego na sumulat ng mga tula ng pag-ibig sa kapwa babae. Si Emperor ay ng dinastiyang Han sa China na kilala sa kwentong Cat Sleeve dahil sa kanyang pag-ibig sa kapwa lalaki. At Alexander the Great na madalas iugnay sa malapit at posibleng romantikong relasyon kay Hephaestion. Sa Pilipinas naman, ang mga babaylan at asog noong pre-kolonyal na panahon ay nagpapakita ng gender fluid o third gender roles na tinatanggap sa kanilang komunidad, ipinapakita ng mga halimbawa na matagal ng may LGBTQ+ sa kasaysayan kahit iba ang tawag sa kanila noon. At yun lamang po, maraming salamat.